kunwari, 6 na buwan na or 4 na buwan na, 5 buwan. Parang, kamusta daw ang lagay ng inyong baby? Di pa po nakakapagpatingin kasi tama pa lang naman po yung laki. Wala naman po ako nararamdaman. Wag! Yeah, Wag. good that you mentioned that, Cheryl, because ito nga po, dahil mas pinaganda natin ang benepisyo, ito'y sinasadya natin para maengganyo ang mga nanay kasi risky po ang panganganak. At mahalaga po yan at pinaghahandaan nga natin yan di ba? Gusto natin karoon ng mga anak, ganyan. So, ito po ay tip po sa ating mga buntis ngayon. Huwag po kayong mag-alala dahil pati po yung antenatal or prenatal care. Ayun ang Pinalawak na tawag, din ng PhilHealth. prenatal. Ito yung- Dati po kasi base sa DOH guidelines, dapat bayad ng PhilHealth yung 3 prenatal care. Ngayon po sa bagong benepisyo, umabot na po sa 8 visits. Yes, 8 visits throughout the 3 semesters ay babayaran na po ng PhilHealth. Kaya wag po kayong mag-alala. Ito po ay sinasadya natin para mas maalagaan po yung ating mga buntis. Kasi minsan maririnig mo sa kanila, okay lang po, wala akong nararamdaman, tinitipid po namin kasi pinaghahandaan namin yung actual na panganganak. Oo. So sana po para mas maging kampante po yung ating mga nanay, kasama po yung ating antenatal visits mula 3 hanggang 8 na po ngayon na covered ng PhilHealth. Talagang pinalawak na po. Buwan-buwan kayong pumunta sa inyong OB-gynecologist. Siyam na buwan ka kasi nga, di ba, habang nagbubuntis. So good enough na para talagang regular kang maalagaan. Mabantayan, mamonitor. So sa bawat trimester pala, merong angkop na mga visits na assigned dyan. So, kunin niyo po yung informasyon kasi ayaw namin feed sa inyong information tapos kayo na ngayon nagdodoktor-doktoran ha. Gusto natin talagang sumasangguni, bumibisita sa ating mga OB-gynecologist para mas maturuan po tayo paano alagaan yung ating pagbubuntis. Itong pinag-usapan natin, check up pa lang sa OB-gynecologist nyo. Syempre, minsan, Miss Tin, paano naman yung mga lab tests? 'Di ba? Minsan magre-request lalo na ang buntis ay prone sa mga infection, 'di ba? Minsan may nararamdaman kayo or pagdating yung regular na ultrasound. Pasok ba yan? Nadagdag ba yan? Yes. Okay. So, pagdating naman sa mga laboratories, kasi ang pagbubuntis, hindi lang yung paglobo ng tiyan, kailangan may mga labs din po yan. Kaya, sasagutin at sagot na po ng PhilHealth ang urinalysis, yung urine culture and sensitivity, yung OGTT para ma-check yung sugar ng buntis. Dapat hindi diabetic, otherwise may dagdag na pag-alaga ang kailangang ibigay ng ating mga healthcare professionals. HbA1c, this is also related to sugar testing. And also yung HIV testing po, covered din po ng ating mas pinalawak na benepisyo. VDRL or RPR, whatever. I hope it's shown in the screen. RPR. At ultrasound, sabi mo nga, Miss Cheryl, yung ultrasound, pelvic o transvaginal ultrasound, ay covered din dito sa ating mas pinalawak na benepisyo para sa ating mga buntis. Mahalaga yan na nakukuha yung tests, na nabibigyan kayo, nare-requestan kayo ng inyong mga OB na to take this test at kampante kayo na magagawa nyo. Yung sinasabi po natin, ayaw natin yung blood pressure nyo hindi monitor ng maayos. Yung sugar, kasi nagkakaroon yung gestational diabetes, diba? That's during pregnancy na kampante ka. Wala naman akong maayos ang sugar level nyo, maayos ang blood pressure nyo nung kayo hindi pa nagbubuntis. So kampante kayo na maayos ako. Pero merong mga biglang sumusulpot na lang na condition, habang kayo ay nagbubuntis.